Hallelujah, isang mawagpalang gabi po sa ating lahat. Maaari na po ba tayo magsitayo at papasimulan na po natin ang gawain sa gabi pong ito? Tayo po ba ay nagagalak na makasama muli ang ating mga kapatid sa pananampalataya? Parang mahina po. Tayo po ba ay nagagalak? Hallelujah. Sa gabi pong ito, tayo po ay patuloy na lalapit sa ating Panginoon. As we sing, as we worship, as we lift our hands to Him, bigay po natin ang nararapat na pagsamba sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat nga po. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, muli kami ay narito sa inyong tahanan, sa inyong iglesia. Salamat po sa aming mga buhay na muli niyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na muli po kaming makasamba ng sama-sama at nagdalakan po sa aming mga puso. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan na aming nagawa, naisip at nasalita. Linisin niyo nga po ang aming mga puso at hayaan niyo po sa gabing ito ay malaya po kayong makagalaw sa aming kalagitnaan. Ano man pong humahadlang sa bawat isa upang makapakinig ng iyong salita, upang ang mga salita mo ay pumasok, tumimo sa aming puso, ay hayaan niyo po na ito ay tanggalin po ninyo at palitan niyo po ito ng pagnanais na makinig at sundin ng iyong mga salita. Sa magpapahayag po ng iyong salita, makabalutan mo po siya ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Itago niyo po siya sa iyong likuran. Tayaan niyo po na kayo po ang makita sa kalagitnaang ito. Ang kanya pong buhay ay patuloy na maging instrumento upang maging daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong revelation para sa aming lahat. Maraming pong salamat maging sa pag-aawitan po namin, sa pagpapatuloy ng pag-aawit namin, ng papuring awit sa iyo. Nawa malugod ka, nawa ito'y umabot sa iyong kaharian at ito'y magbigay ng kaluguran po sa iyong pangalan. Gayon din po sa aming mga tagapakinig, tulungan niyo po kami na magkaroon ng interes. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng isang bukas na puso, isang matabang lupa na yung mga salita ay magiging malago, mabunga sa pangalan na Jesus. Ang buong gawain pong ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo mula sa simula hanggang sa pong ito'y matapos at dinideklara po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kalwalhatian sa lugar na ito. Maraming pong salamat. Anumang gawa ng kaaway, anumang mga hadlang, anumang mga disturbances ay winawasak na po namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Pwede po ba natin sabihin sa ating mga katabi, nilikha ka ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Nilikha ka ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Naniniwala po ba tayo doon? Na tayo ay kanyang ginawa ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang wangis. Kaya dapat lang napasalamatan natin ang Diyos sa gabing ito. Amen po ba? Hallelujah!
namin nakaukit sa bisig mo, buhay namin lumalakas sa yakap mo, nagdaramay kapayapaan sa pag-ibig mo, natamoy kaligtasan. Sa palad mo, ngalan namin ako. Sa bisig mo, buhay namin lumalakas sa yakap mo, nagdaramay kapayapaan sa pag-ibig. Natawi mo sing sa palad mo, sa palad mo, ngalan namin nakaukit sa bisig mo, buhay namin lumalakas sa yakap mo, nadaramay kapayapaan sa pag-ibig mo, natamoy kaligtasan. Sa palad mo, ngalan namin nakaukit sa bisig mo, buhay namin lumalakas sa yakap mo, nadaramay kapayapaan sa pag-ibig mo, natamoy kaligtasan. Sabay-sabay mo tayo. Salamat sa'yo, oh Diyos na dakila. Ikaw ang mayakda, ikaw ang mayakda ng langit at lupa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Kabutihan mo'y walang katapusan. Walang hanggan, walang hanggang pasasalamat sa Sabay-sabay. Salamat sa'yo, oh Diyos na dakila. Ikaw ang mayakda, ikaw ang mayakda ng langit at lupa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Kabutihan mo'y walang katapusan. Walang hanggan, walang hanggang pasasalamat. Walang hanggan, walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat sa dakilang mayakda. Hallelujah. Dakilang mayakda. Nais ko pong basahin sa atin na nasa Galatians chapter 2 verse 20. Sinasabi po dito, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Pinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Naniniwala po ba tayo na tayo po ay naligtas? Nasumpungan po natin ng Diyos. Tayo ay Kanyang winelcome sa hapag. Ipinaghanda tayo ng ating Panginoon. Ito'y dahil tayo ay mahal ng Diyos. Kaya sa oras pong ito, patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Tayo manahan sa Kanyang presensya.
iba. Dilim ng isip ay nabawi na. Dumi ng puso ay nalinis na, dulot sa buhay namin ibang-iba. Hindi na mawawalay sa iyong mga kamay, sa palad mo kami nakaukit na. Sa bisig mo, kami ay lalakas. Sa piling mo, kami mananahan. Kami mananahan. Wala nang makilala ka. Wala nang makilala ka. Takbo ng buhay ay
Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Na kailanman ay hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Kaya marapat lang na sa iyo ang lahat ng papuri, pagdakila, pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon sa gabi pong ito, bagamat tayo po ay medyo na-delay ng ating gawain, ay sa oras pong ito ay nais ko pong ibahagi ang salita ng Panginoon hango po sa Ephesians chapter 4, verse 12. So, ito po ay very familiar po sa atin at makikita po natin kung ano po yung ibig sabihin ng Ephesians chapter 4 verse 12. At sinasabi po rito sa Ephesians chapter 4 verse 12 ay makibukas po tayo sa aklat po ng sa ISB version, ang nakasulat po rito ay to equip the saints to do the work of ministry and to build up the body of the Messiah. Sa King James version ay for perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ano po ang kahalagahan po nitong tekstong ito? Bakit kailangan po nating malaman po ito? Kung maintindihan po natin na marami pong mga katuroan na lumalabas po, may mga G12, yan. So meron pong mga iba't ibang mga klase ng turo na merong E12, yan. Pero sa atin po ay pag-aaralan po natin ang salita po ng Panginoon. Mula ngayon po ay ito po ay gagawin po natin. Ang tawag po ng ating pag-aaral ay PW 412. PWE 412. PWE E412. Ngayon, ano po ang ibig sabihin po nito? P. Ang P ay hango po dito sa Ephesians 4:12. For perfecting of the saints. Yan po yan. Yung P. At yung W ay for the work of the ministry. At yung letter E ay edifying the church. Yung E ay Ephesians 4:12. Kaya ho, PW 4:12. Yan. PW 4:12. Ngayon, isa-isahin po natin ito. Bakit kailangan po natin yung PWE 4:12? Bakit kailangan po natin yan? Ito pong tatlong ito ay mahalaga sa iglesia po ng ating Panginoon sapagkat kung titignan po natin yan, kailangan nating gawin ang mga bagay na ito na kung saan lahat ng mga believers, lahat ng mga Christian, lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoon, lahat ng naglilingkod sa Panginoon, kailangan po nating malaman ang PW 4:12. At wala po kayong makikitang PW 4:12 dito lang po sa atin yan. Sa URJBCM. Amen po ba? Sapagkat ang PW 4:12 na pag-aaral ng PW 4:12 ay inilagay po ng Panginoon sa puso po ng inyong senior pastor. Kaya maririnig nyo lamang po ang PW 4:12 sa Apandis Rock. Amen po ba? Narinig nyo na po ba ang PW 4:12? Hindi pa. Dito lang po. Kaya ngayon po ay titignan po natin ito pong tatlong ito na kung saan
nakapaloob po sa salita ng Panginoon. Okay. Sister Cathy, yan. Perfecting of the saints. Tingnan po natin. Bakit? Nagluloko siya. Sir Cathy, ako na mag-ano. Bakit wala? Nawala na ba? Okay. For perfecting of the saints. Pag sinabing saint, who are the saints? Sino po ba yung sinasabing saint? Ang sabi po rito, a saint is not someone who has done wonderful things, nor is it someone who has been deemed a saint by a church or organization. The word translated saint in the New Testament is hagios, literally means sacred. Ibig sabihin, pinabanal. Yan. Physically pure, morally blameless, or religious, ceremonially consecrated, or holy. Sabihin, pinabanal. Sa madaling salita, ang saint ay pinabanal. Sino po ba yung mga yan? Tingnan po natin. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin. By grace, tayo po ay naligtas, at dahil sa pananampalatayang ito, tayo po ay binigyan ng regalo ng Panginoon. Kaya nga ang konteksto po nito ay saints are those who belong to the body of Christ, saved by grace through faith. Yung mga sumampalataya kay Kristo. Tayo po nananalig kay Kristo. Tingnan po ninyo. Saints is another word for a Christian. Kristiyano. Sabihin niyo sa katabi niyo, Kristiyano ka, santo ka. No? Totoo po yan. We are all saints. A true believer in the Lord. Pagka sinabing saints, true believer in the Lord yan. A group of people set apart for the Lord and His kingdom. So, ibig sabihin, tayo po yun, mga saints ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po kapag sinabi nilang saints, hindi po yung mga ginagawang mga santo. Amen po ba? It is a group of people set apart for the Lord and kingdom. Okay? Naintindihan po ba natin? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Tingnan nyo with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Lahat ng tumatawag sa pangalan ni Jesus ay mga saints. Kaya nga tayo po ay mga tinatawag na mga santo. Hindi yung mga tingnan po ninyo yung kaibahan nito. How does the Roman Catholic understanding of saints compare with the biblical teaching? Sa Roman Catholic, saints are in heaven. Dito po sa Biblia, saints are on earth. Tama po ba? Pagka ikaw ay naging santo, kailangan nasa langit ka na. Hindi ka na nakikita dito sa lupa. Pero dito sa lupa, sa Bible, saints are on earth. A person does not become a saint unless he or she is beatified or canonized by the Pope or prominent bishop. Dito naman sa biblical, everyone who has received Jesus Christ by faith is a saint. Amen po ba? Saints are revered, prayed to,
and in some instances, worship. Iginagalang, sinasamba, nananalangin doon sa mga santo. Pero dito po, ang mga santo ang tumatawag at nagbibigay galang at sumasamba sa Diyos, sa nag-iisang Diyos. Amen po ba? Tingnan niyo yung pagkakaiba. Dito nananalangin. Dito naman yung santo ang nananalangin. So magkaiba ang santo ng Biblia at ng mga Roman Catholic. Okay, kaya tingnan po natin maigi. Since we are saints, Christian believers, we are to be perfect. Ngayon, we are not perfect, but we are going to perfection. Kaya nga, papasok tayo ngayon dun sa equipping. So, perfect also means equip. Okay, for perfecting of the saints. So, yung saint na kung saan kumilala sa ating Panginoon, tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo, ay kailangan pong magkaroon po ng tinatawag na perfecting. So the saints do not call a pastor and pay him to do the work. They call him and follow his leadership as he, through the word. So hindi tayo tumatawag ng pastor para bayaran lang at gawin yung kanyang trabaho, kundi kailangan tayong sumunod sa kanyang leadership sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinapangaral. Amen po ba? Kaya nga kung walang pastor na magtuturo sa atin ng salita ng Diyos, paano mai-equip ang mga tumatawag sa Diyos? Kaya mahalaga po na nakikinig ang bawat isa po sa atin sa mga salita ng Diyos na pinag-aaralan po natin according to the Bible. Amen po ba? Kailangan po tayong makinig. Kasi kung hindi natin pakinggan ang salita ng Diyos, hindi po tayo matututo. We will not be perfected. Hindi po tayo magmamatured. Hindi tayo may equip. Pag sinabing perfecting of the saints, ibig sabihin yan, for equipping yan. So kailangan ma-equip ang mga Kristiyano, ang mga santo. Sa 2 Timothy, tignan po ninyo, chapter 3, verse 13 to 17. But evil people and impostors will go from bad to worse as they deceive others and are themselves deceiver. But as for you, continue in what you have learned and found to be true, because you know from whom you learn it. From infancy, you have known the Holy Scriptures that are able to give you the wisdom you need for salvation through faith in the Messiah Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, reproof, correction, training in righteousness. Tingnan po ninyo. So that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good action. The word that you have learned, that you have heard, ito po ang mag-i-equip po sa atin for every good action. Ibig sabihin, good action, yung lahat ng lalabas sa ating mga buhay, mga saints ng Panginoon. Amen po ba? Not a bad action. Hindi mga bad action, kundi good action coming from the Word of God we heard. Yung mga narinig po natin, we learn from our pastor. Yung mga naririnig natin, natututunan natin. Kaya nga si Paul talagang madiin niyang sinasabi, anuman ang narinig nyo sa akin, gawin ninyo. What you have heard from me, what you have learned from me, put it into practice. Amen po ba? Mga saints of God. Kaya nga po tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, in order for us to be wise, ang sabi po ng Matthew 7:24, maliwanag ang scripture. Ang nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito, yun po yung taong matalino. Pero kapag nakikinig ka lang ng salita ng Diyos, then after hearing,
para kang tengang kawali na walang nangyari, ganun pa rin ang buhay natin. We are not wise. Ang sabi ng Bible, Matthew 7 verse 29 ay 30 ay sinasabi doon, isang mangmang ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi sinasagawa. Kaya nga, very clear po yan. Kaya nga dito makikita po natin sa verse 17, so that the man of God may be complete. Pag na-equip po tayo, ibig sabihin, nagiging complete po tayo. Amen po ba? Through the word na naririnig po natin. Okay, evidence of equipped saints. Ano po yung mga ebidensya? Ayon po doon sa Ephesians chapter 4. Tingnan po ninyo. Christ-likeness. Ito po yung ebidensya sa verse 13 ng chapter 4. Ang sabi po rito, until all of us are united in the faith and in the full knowledge of God's Son. And until we attain mature adulthood and the full standard of development in the Messiah. Full development, ibig sabihin, yung Christ-likeness, nakikita na po sa atin yung katangian, yung bang karakter na katulad ng karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat tayo po ay hindi pa perfect, but we are going to perfection. Amen po ba? Kaya nga po may salita ng Diyos eh. Kaya nga every time na maririnig natin ang salita ng Panginoon, it reminds us. Nare-remind po tayo. Kaya dito mahalaga na makita po natin yung verse 13. Until all of us are united in the faith and in the full knowledge of God's Son. And until we attain mature adulthood. So, ibig sabihin, yung pagiging mature natin of being Christ-likeness. The way we think, the way we speak, the way we act, ay makikita po ang Christ-likeness. Amen po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, be like Christ. Hindi ho tayo magpapapako sa krus, ha? Baka mamaya, makita niya, nakapako sa krus, parang kagabi, nakita namin yung krus dun sa DRT, papako daw yung driver niya. Bibiroan yung mga nasa DRT kagabi, ipapako daw yung driver ni Brother Mulong, na si Brother Ricky. Kasi taas niya yung krus na nandun, yung ginawa doon. Pero, alam niyo po ba na, kailangan po nating maging katulad ni Kristo. Amen po ba? Kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, at paano tayo kumilos. Pangalawa, stability. Sabi sa verse 14, there will no longer be little children, tossed like waves and blown about by every wind of doctrine, by people's trickery, or by clever strategies that would lead us astray. Ibig sabihin, stable na yung ating pananampalataya. Hindi na tayo madaling matangay. Pag sinabi ng ganito, uy, ganito, ganyan, ganyan. Oh? Oo nga. Hindi ho ganun ang mga Christ-likeness. Pag nakarinig ka ng mga katuruan na mali, pag nakarinig ka ng mali, hindi ka kaagad-agad natatangay. Pinag-iisipan mo, pinag-aaralan mo kung ano yung mga bagay na naririnig mo. Amen po ba? You weigh everything kasi stable yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi alam mo po ang katuruan ng Biblia. Stability. Ibig sabihin yan, stable yung ating faith. Stable yung ating paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Stable yung doktrina na meron po tayo. Ano pong doktrina po natin? Ano ang statement of faith po ng Apandisrak? Sinong nakakaalam? Gospel.
Pag sinabing gospel, nandyan po ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Naniniwala tayo sa Trinity. Pero, naniniwala din tayo sa only one God. Amen po ba? One baptism. Yung sinasabing one baptism, tayo ay binautismuhan sa isang Espiritu. So, letter S is saved by grace through faith alone in Jesus Christ. And letter P is prayer, power of the Holy Spirit. Letter E is end times that Jesus is coming back again. And letter L is living word, the Bible. It is the final authority. Nasa likuran po natin na yun, no? Ayan, gospel. Okay? So, stable po yan. Hindi po nababago yung ating pananampalataya. Na ngayon, eto ka, bukas, iba ka. Alam niyo po ba yon? Ang saint ng ating Panginoon, stable yan. Hindi yan madaling magbago. Nakita niyo po ba ang bata? Ang bata, every 30 minutes, nagbabago ang kanyang, every 30 minutes, yung mood. Ngayon, ang bata, every 30 minutes, nag-iiba ang kanyang mood. Pero kapag tayo po ay naging adulthood na, hindi na po ganun. Amen po ba? Hello, mga workers and leaders ng ating Panginoon, mga saints, mga believers, ayan po, stability. Sa verse 14, sa verse 15, tingnan po natin, truth joined with love. Katotohanan na kung saan talagang tayo po ay pinag-uugnay ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Instead, by speaking the truth in love, we will grow up completely and become one with the head. That is one with the Messiah. Nagkakaisa po tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen po ba? Ayan o. Truth joined with love. Hindi ko po sinasabi ito, kundi sinasabi ng Scripture. Kailangan pong merong katotohanan at yung katotohanan ito, pinag-uugnay po tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Hello? Amen po ba? So, naintindihan po natin ang Scripture. Yan po ang evidence ng equipped saints. Sabihin, nagkakaisa po tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. And lastly, cooperation. Nagtutulungan. Tingnan po niyo yung sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 16. In whom the whole body is united and held together by every ligament. Nakita niyo po ba yung katawan? Lahat ng mga himay-may niyan. Nagkakalakip-lakip po yan. Meron pong cooperation. Hindi po pwedeng sabihin ng atay, hindi kita kailangan mata. Hindi pwedeng sabihin ng tenga, hindi kita kailangan bibig. Lahat po yan. Nagkakaisa. Amen po ba? So we need each other. Kailangan po natin ang isa't isa. Alam niyo po ba kahapon, umakyat po kami. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat nasimulan natin yung church sa DRT kahapon. Amen po ba? So nasimulan po natin at ang dami pong magagandang ginawa ng Panginoon. So habang kami po ay nagle-layout, ay alam niyo po ba na ang Diyos magaling? Magaling po siya. Kasi bakit? Di nagle-layout kami. Nile-layout namin yung doon. Yung nagbenta po ng lupa doon. Talagang, nung una talagang yan eh. Ang sama ng mga tingin, ang sama ng mga muka. Pero kahapon, pumunta yung anak, as lahat sila nakangiti, pati yung nanay.
At talagang nagkukwento siya na talagang masaya rin siya. Na hindi na katulad nung dati na galit sila. Dahil akala nila kukunin natin yung kanilang lupa. Pero hindi po ganon. Ngayon po, talagang tumutulong pa nga kahapon na magsukat. At sabi niya, sige, ialisin niyo yung bakod, ganito, ganyan. Ako na lang mag-aayos ng bakod. Ganon. Tapos nakawala yung kambing nila. Hindi namin namalayan natutuwa kami, kumakain sila doon sa damong nando sa church. Maya-maya naglabasan na pala yung mga kambing. Sabi ni Brother Joel, Pastor, nakita niyo yung mga kambing dito? Oo, nakita namin kanina kumakain dyan, ngayon wala na. Naku, nakalabas yung mga kambing, patay tayo dyan, sabi niya. Kaya nung dumating yung may-ari, nakiusap kami, sabi namin, Brother, nakalabas yung mga kambing, paumanin, hindi namin alam na nakalabas. Okay lang. Ang galing, ang bait ng Panginoon. Amen po ba? Tapos nung hapon na, wala pa kaming natatapos magsukat Dumating po yung isang pamangkin ni Brother Joel. Ay grabe ang lakas. Ang lakas. At nga sabi nga sa akin ni Brother Mulong Pastor, paano na lang natin yun? Pakontrata natin yung paghuhukay. Alam nyo ba na nung dumating siya kahapon, hukay siya. Wala pang walang usapan na bayad yon. Pero nung bandang talagang magtatakip silim na, biglang nagsabi si Pastor JR, gusto mo, kontratahin mo na yan. Sige po, kontratahin na namin. Sabi niya, magkano ang gusto mo? Biglang sagot si Pastor JR, 150. Di naman po, Pastor, baka siguro pwedeng 300. O hindi, sige, na lang, 200. Napapayag namin sa 200. Tapos maya-maya, humirit ulit. Naging 250 ba? 250 kada isang butas. Pero alam nyo ba na ang bait ng Panginoon? 16 na butas po yun. So magkano lang yung kada isang butas? Pero grabe ang lakas niya. Ang lakas ng bata. Talagang pag kayo, ang bilis na kadalawa kaagad nga na Hindi pa nga namin natatapos yung layout nakahukay na. Magaling. Kaya nga sa Tuesday, pagbalik doon, hukay na yon. Sabi namin, pag hindi mo nahukay yan hanggang Tuesday, iuhukay ka namin dyan. Sabi ni Pastor JR, wala ka rin sahod. Wala na sahod, iuhukay ka pa namin dyan. Pero praise God, all things work together for good. Ang galing ng Amen po ba? Amen po ba? Kaya po, tayo po mga workers and leaders, tandaan po natin, kapag tayo po ay nagkakaisa, tandaan po ninyo, makikita nyo kung gaano ang Diyos kumikilos siya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, yung pong ating mga support, cooperation. Kailangan po natin. Nung una, sabi ko, nangihina ako, wala akong moral support Walang mga leaders. Nag-chat ako dun sa group chat, asan na po kayo? Sabi ko, walang sumasagot dun sa group chat. Tapos nung bandang hapon na. Pero nandun naman si Brother Joel na talagang nagasikaso sa amin. Kaya lang, pagdating ni Brother Mulong, hindi niya gawa yung dapat niyang gawin, yung kuryente, kasi nawalan pala ng kuryente doon nung Sunday. So, pagdating ni Brother Mulong, etong si Pastor JR, sinabihan niya, late ka na, sabi niya. Malayo pa lang, nasa tindahan pa lang siya. Tapos tinanong niya, anong oras dumating yung mga mga gagawa ng kuryente? Wala na, hapon na, anong ginawa nila? Natulog. Naku, pagdating dun sa nagalit dun sa mga, na high blood siya. Siya? Sabi niya, sayang yung oras, ganito, ganyan.
Na high blood siya. Ako naman, lumapit ako. Kinalma ko siya. Sabi ko, Brother Mulong, hindi pa pala kumakain yung mga yon, yung mag-asawa? Hindi pa sila kumakain dahil ang dami nilang pinuntahan. Kaya nga, nung nagsabi siya na ang dami nilang pinuntahan, yung isip ko nung mga umaga hanggang tanghali, hanggang hapon, sabi ko, ba't wala pa yung mga leader? Nag-iisip ako wala. Tapos nung narinig ko yung mga pinuntahan ni Brother Mulong, sabi ko, naintindihan ko kung bakit wala siya. Kung bakit wala yung ibang mga leader. Amen po ba? So yung isip ko na kung saan nung time na yon na nag-iisip ako na bakit walang mga leader. Pero naintindihan ko kayo. Bakit? Sapagkat meron kayong kanya-kanyang mga trabaho na ginampanan. Amen po ba? Pero kahit na ganon, na wala po yung ibang mga leaders na nandun, alam niyo po ba na nung gabi, ang ganda po ng ginawa roon. Kasi yung mga tatlong doon, tsaka yung dalawang bata, nasirang ko po ng salvation. Hindi na po kami nakauwi, dapat uuwi kami kagabi. Uuwi kami kagabi. At yung pag-uwi namin kagabi, napaganda pa sapagkat ang dami naming mga, kumbaga yung bang mga encouragement na talagang nagkaroon ng magandang kaisipan na nagkausap kami ni Brother Mulong na naliwanagan kami sa isa't isa na sinabi ko sa kanya, Brother Mulong, baka mamaya na misinterpret mo yung aking sinabi. Ganon din siya sa akin. Baka pastor na misinterpret, ganito, ganyan. So nagkaliwanagan kami. So malinaw ang lahat ng bagay. Kaya nga, kapag tayo po ay meron po nito, lahat ng bagay ay magiging magaan. Kaya nga po, pagdating po nila, ang sarap po ng ulam namin. Ang sarap ng ulam namin. Kumain po kami ng patatim. Ay, ano ba yung ulam natin? Patatim yun, di ba? Ang sarap. Ano na? Ay, humba. Humba. Oo, humba. Alam niyo ba yung humba? Yun, ang sarap. Tapos, sabi ko, magpaluto ka ng Pastor JR, yung sardinas na ginisa na merong papaya, merong dahon ng malunggay, tsaka nilagyan ng okra ni Brother ang sarap. Ang bilis naming naubos lahat yun. Simot yung mga pagkain. Muntik na ngang maubusan ng kanin yung mag-asawa. Kasi na-late pang tawag nito, kumain sila Sister Lisa tsaka si Brother Mulong. Ang lalakas kumain ng mga kasama namin. Talagang sandukan yung kanilang mga plato, parang si Brother Emong. Sandukan Oh. Naubusan talaga ng kanin si Brother Mulong tsaka sabi ko, naku, wala ng kanin si Pero ang lakas kumain. Pero ang sarap ng kwentuhan. Kaya nga doon, alam niyo po ba na sa Tuesday, itatayo na po natin yung mga poste. Amen po ba? Kaya yung prayer, at the same time, yung pong support po natin. Ipanalangin po natin na marami pong magbigay para po ito po ay tuloy-tuloy na matapos. Dalawa po yan. Yung Tarlac ay susunod na rin natin. At alam niyo po ba na meron pong susunod ulit? Pangasinan. Pangasinan. Alam niyo po ba na may kausap kami kanina? Binigay po niya yung hindi ko alam kung anong sukat 500. Pero sabi niya, sige, bigay ko sa inyo 500, pero tayuan niyo ako ng pasyalan ko. Ay, sabi ko, sige, pasyalan lang pala Di mo mamasyal na siya. Hindi, ang ibig niya sabihin, tatambakan natin yung lupa niya na 1.9? 1,900 square meter.
1,900 square meter yung sa kanya, pero tatambakan natin. Hindi, tatambakan natin kasi hinukayan po yun ng adobe. Kasi adobe po yung ilalim nun. So hinukayan yun ng adobe. Kaya tatambakan siya siguro mga 1 meter lang daw sabi niya. Sabi niya, sige, bigay ko sa inyo yung 500 square meter. At sabi niya, tayuan niyo ako ng pasyalan ko. So sabi ko, sige, tayuan ka namin ng kubo-kubo. Sabi namin. So ipag-pray po natin. So, tanungin ko po kayo, naniniwala ba kayo na kayang itayo ng Diyos yung tatlong yan? Ito pong pagtatayo po natin sa DRT, alam niyo po ba na may himalang ginawa ang Lord yan? Saka ko na po ikukwento sa inyo pagka natapos na po yung mga poste, ha? Sa susunod ko na ikukwento sa inyo. Talagang, naiyak po ako. Naiyak ako nung nakita ko po yon. Grabe yung galak sa puso ko. Hapon na yon nung nakita ko yon. Kaya, nung makita ko siya, nakita ko ang Diyos ang gumagalaw. So, saka ko na ikukwento sa inyo, ha? Para medyo naman yung kwento. Okay, so kailangan natin ng cooperation. Okay? So, what is ministry? Yan. For the work of the ministry naman tayo. Ministry is from the Greek word diakoneo, meaning to serve, or douleo, meaning to serve as a slave. So, yan po ang ibig sabihin po ng ministry. So, kung tayo po ay papasok sa ministry, pinipicturean niyo po ba? O, balik po. Kung tayo po ay papasok sa ministry, kailangan po nating maintindihan kung what is ministry all about. Kasi kung hindi po natin naintindihan what is ministry all about, hindi tayo makakapasa sa pagiging minister sa loob ng ministeryo ng Panginoon. Amen po ba? So, tingnan po natin. In the New Testament, ministry is seen as service to God and to other people in His name. Jesus provided the pattern for Christian ministry. He came not to receive service, but to give it. He came to serve, not to be served. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, nag-ministry siya dito, hindi siya pinaglingkuran, kundi siya ang naglingkod. Ngayon, tingnan po natin ang mga nakasaad sa Biblia. Matthew 20, verse 28, Mark 10:45, and John 13, verse 1 to 17. Tingnan nyo na lamang po yan. Ngayon, if we are going to involve in the ministry, we need to understand what ministry all about. Okay, kailangan po nating malaman what is the foundation of ministry. Ano po ba ang pundasyon ng ministry? Mahalaga po ang karakter. Pag papasok tayo sa ministeryo ng Panginoon, kailangan meron po tayong anong klaseng karakter? Good character. Christ-like character. Amen po ba? Christ-like character. Hindi po siya professional skill. Kahit magaling ka, kung wala kang karakter, bagsak ka. Amen po ba? Ang galing-galing ng skill natin. Hanggang skill lang po tayo kung wala tayong karakter, hindi ito pasado sa harapan ng Diyos. Kaya nga, the foundation, kailangan meron po tayong magandang karakter. Anong klaseng karakter? Christ-like character. Amen po ba? Kaya po, tignan po natin yung mga karakter natin. Pag sinabing Christ-like character, maganda po ang ugali niyan. Maganda ang ugali. Ibig sabihin niyan, talagang meron siyang good reputation. The nature of ministry, katulad din ng ating Panginoon. He came to serve, not to be served.
Next is the motive of ministry. Ano ba ang motivation natin? Tayo po ba ay kailangan maraming pera? Pagpapasok ka sa ministry, mayaman ka? Hindi. Kailangan ba makapangyarihan ka? Hindi. Kailangan po natin ng punong-puno ng pag-ibig. Pag-ibig. Kapag wala tayong pag-ibig sa Diyos, at wala rin tayong pag-ibig sa kapwa, bagsak po tayo. At kapag ang pag-ibig lang po natin ay sa kapwa, wala kang pag-ibig sa Diyos, bagsak ka rin. Pag ang pag-ibig naman natin ay sa Diyos lang, nakatuon, at wala rin sa tao, bagsak din yung ating ministry. Hindi tayo pasok. Kaya nga, ang pag-ibig dapat talagang totoong pag-ibig. Hindi po yan yung yung emotional love, yung eros. Hindi rin yung pileo, dahil lang meron kang kaibigan, kaya ka naglilingkod sa ministry. Amen po ba? Dapat ang ating pag-ibig is agape, unconditional love. Pag pumasok ka sa ministry, hindi yung grupo kayo na pumasok. Parang natatandaan ko dati nung ako ay bagong pasok sa music noon. Grupo po yung mga gagaling nila. Nung nawala isa-isa, nagkandawalaan lahat. Bakit? Kasi grupo lang sila. Hindi sila pumasok sa ministry dahil mahal nila ang Diyos. Tandaan po ninyo, bakit tayo nandito? Dahil lang ba sa kaibigan natin? Tandaan ninyo, bakit tayo nasa ministry? Dahil ba sa mga magulang natin? Hello? Hindi po yun. Nagmamahal po tayo sa ating Panginoon dahil minahal tayo ng Diyos. It is God who first loved us. Amen po ba? Lagi po ninyong ilagay sa isip nyo. We love Him because He first loved us. Sabihin nyo nga po, we love Him because He first loved us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. The measure of ministry. Hindi po yung success po natin. Ang measure po ay meron po ba tayong sakripisyo. Tandaan po ninyo, laging may sakripisyo po yan. Pag pumasok tayo sa ministry, kailangan nagsasakripisyo tayo. Amen po ba? Minsan, nakadepende lang dun sa puro success. Okay, pasok ako sa ministry, okay ako dyan. Pero pag nakita mong may problema, may mga sakripisyo na, sibat muna ako May problema Hindi Sacrifice. Sacrifice. Hindi nakikita mo na maganda ang nangyayari, kaya ka pumapasok sa ministry. Pag nakita mong pangit, tigil muna ako. Hindi ganon. Kailangan, kahit merong problema, tuloy ang ministry. Amen po ba? Hello? Naririnig po ba ninyo ako? Naintindihan niyo po ba ang salita ng Diyos? Kahit may problema, huwag mo kayong titigil. May problema kayo sa bahay. Nag-away kayo ng asawa mo, nag-away kayo ng kapatid mo. Pagdating mo sa church, magmi-minister ka Mga kapatid, tanungin ko po kayo, ang pastor po ba, kapag nag-away ang mag-asawa, titigil po bang magturo yan? Ha? Nakita niyo po bang tumigil magturo si pastor? Ha? Pag nag-away kami ng misis ko, hindi niyo alam kung kailan kami nag-aaway. Di ba? Nakita niyo po ba akong tumigil magturo? Titigil lang ako magturo pagka hilong-hilo na ako, hindi ako makatayo. Masakit ang balakang ko, talagang sobrang hindi ako makabangon. Kahit na
sobrang sama ng loob mo, hindi ka pa rin titigil sa ministeryo. Amen po ba? Kasi meron pong tinatawag na sacrifice. Si Christ, tingnan po ninyo, ang dami pong bumabati ko sa Kanya noon. Mga Pariseo at Skriba, kung ano-ano mga pinagtatatanong kay Christ. Ikaw, ano ka eh? Sinasabi ang mga, pagka sinasabi ni Christ na siya yung Mesiyas, siya ang tagapagligtas, siya ang hari. Tapos, kung ano-ano mga pinagsasabi ng mga Pariseo at Skriba, isa kang blasphemer. Anong Tagalog ng blasphemer? Pamumusong? Masyadong malalim yung pamumusong eh. Blasphemy eh. Pagka sinabing blasphemy, ano yun eh? Lapastangan. Isa kang lapastangan sa Diyos. Sinasabi ng mga Pariseo, Skriba. Pero si Christ, okay lang siya. Sige, ministry lang. Hindi siya napatigil ng mga Pariseo, Skriba. Pag may sinasabi sa kanya, bakit ganyan? Bakit mo ginawa yan? Hindi yan, labag yan sa kautusan ng si Christ. Sasabihin niya kung ano yung kautusan, kung ano yung nararapat. Sabi niya, bakit sila kumakain sa araw ng pangingilin? Si David, nung nagutom siya, kumain eh. Alam ni Christ kung ano yung scripture sa Old Testament, kaya kapag tinatanong siya, sinasagot niya ng scripture. Kaya nga, pagka tayo po ay napagsasabihan ng mga kailangan po ng tinatawag na sakripisyo. Alam niyo po ba na ako po bilang leader ng lahat ng mga kaninang umaga ay sa group chat, isang group chat ng pinangungunahan ko, napagsabihan ko lang sabi ko, huwag kayong maglalagay ng anumang mensahe na hindi ka nais-nais sa group chat na ito. Sabi ko. Kasi merong nag-chat kasi hindi dapat maglagay doon kasi matatabunan yung lahat ng mga announcement. Alam niyo po ba na nakakalungkot? Nag-left the group. Tinawagan ko, ayaw sumagot sa akin. Tapos, chinat ko, sabi ko, bakit ka nag-left at ganito, galit ka ba sa akin? Nagtampo ka ba? Na-hurt ka ba? Sumagot sa akin, hindi naman, sabi niya, no worries. Binalik ko siya. At sinabihan ko ulit yung mga nandun sa group chat. Sabi ko, walang magsisend ng unnecessary message. Sabi ko. Alam niyo po ba kung ano nilagay ng Lord sa akin? Ang nilagay ng Panginoon sa akin, if you stand in truth, it is not selfishness. Hindi yan selfishness. Kapag ginawa mo ang tama, if you do what is right, gawin mo yung tama, make it sure that no one moves you. Amen po ba? If you do what is right, make sure that no one moves you. Hindi tayo dapat namumove ng iba. Kaya, alam kong nasa tama yung aking ginagawa, and I stand for it. Kasi bakit? Kung ikaw alam mong tama ang iyong ginagawa, dahil alam mong nasa katotohanan ka, stand for it. Bakit? Kasi tayo ay kumikilala kay Christ. If you know the truth will set you free. Pinalaya na tayo sa kasinungalingan eh. Kaya nga dapat nabubuhay tayo sa katotohanan. At yung katotohanan na yan ay gagawin natin para may pakita natin sa mga tao, we are in the right position. Amen po ba? So sacrifice. Mga kapatid, we are not serving dahil lang lahat ng mga kasama natin ay nagtatagumpay doon sa ministry. Nakikita mo, okay yan. Okay yan, pasok ako dyan. Join ako dyan. Hindi. Kapag nakikita mong medyo may problema, pasok ka. Ikaw ang tumulong para maging ka doon sa problema. Amen po ba? Amen po ba? Kaya pagdating po sa yung measure ng hindi po yung na success natin
Okay, the authority of the ministry. Yan. Kailan ba pumapasok yung authority natin? Kapag tayo ay meron tinatawag na submission. Dapat marunong po tayong mag-submit to the authority. Kaya nga doon tayo magkakaroon ng yung tinatawag na kaya nga yung promotion, hindi po sa ating galing ang promotion. Promotion comes from the Lord. Kaya nga kapag tayo po ay submitted to the authority, sa leadership, pag marunong tayong mag-submit sa leadership, makikita po ninyo na tayo po ay magkakaroon po ng tinatawag na talagang authority. Kasi marunong tayong mag-submit sa Diyos. Una, sa Diyos. Pangalawa, dun sa mga nasa namiminuno sa atin. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod, tandaan po ninyo, kailangan po ng submission. Amen po ba? Amen po ba? Do you understand? Naintindihan po natin. Hindi porket tayo po ay very skillful. Matagal na tayong Kristiyano. Tayo po ay parang wala na tayong submission dun sa mga namiminuno. Kailangan tayong mag-submit. Kasi hindi natin sasabihin na mas matanda ka. Hindi natin sasabihin na mas nauna ka. Sabi ng Bible, may mga naunang nahuli. At may nahuhuling nauna. Amen po ba? Kaya dapat maintindihan po natin yan. Kaya nga ang ating Panginoon, siya po yung great example ng submission. Great example siya. Sa pagiging submitted, nag-submit siya sa Panginoon, sa Diyos, Ama, hanggang kamatayan. Kaya sa atin, asan po ang submission po natin? Minsan gusto natin ng ministry, pero yung submission naman, wala tayo. Dapat makita po sa atin ito. Hello? Naintindihan na po ba natin kung ano ang authority ng ministry? Sa ministry, dapat meron tayong tinatawag na submission. Kasi kapag hindi tayo marunong mag-submit sa authority, hindi tayo pwedeng pumasok sa ministry. Kasi si Christ, even sa Diyos Ama, ay nag-submit siya. Next, the purpose of ministry. Lagi po niyong tatandaan, bakit ka pumasok sa ministry? Hindi para tayo po ay mag-glorify. Hindi para tayo ay sumikat. Hindi para tayo makilala. Kundi dapat mag-glorify ang ating Panginoon. 1 Corinthians 10:31. Whatever we do, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Kaya nga, habang ginagawa natin yung ministry natin, Lord, be glorified. Lord, be magnified. Lord, be lifted high. Kaya nga, maliliit man yan. Kahit nga nagpupunas ka lang ng mesa Sa totoo lang, kapag gino-glorify natin ang ating Panginoon, magugulat ka, tagapunas ka lang ng mesa, pagdating ng araw, ikaw na yung nasa harapan, nagtuturo. Amen po ba? Bakit? Kasi we glorify Him sa buhay natin. Hindi natin hinayaan na tayo po ang sumikat, kundi si Christ, ang Diyos, ang sumikat sa buhay po natin. The tools of ministry. Hindi po yung handbook na kung saan tawag nito, yung mga magagandang mga libro na kundi prayer and scripture. Amen po ba? Salita ng Diyos. Bakit? Yan po yung powerful Kahit na ang dami-dami mong yung mga quotation, full of quotation ka, ang dami mo, ang gagaling. Tandaan po ninyo, mas powerful ang scripture. Bakit? Only the scripture can transform lives. Pero yung mga ang tawag na mga quotes, hindi mo nagbabago ng buhay ng tao yan. Only the scripture. Pagsalita ng Diyos ang narinig ng tao,
sigurado yan mababago ang buhay. At kapag nananalangin po tayo, tandaan po ninyo, very powerful ang prayer. Kahapon talagang intercede ako sa Kasi yung pong ating sabi ko, bigyan tayo ng parang tawag nito, yung pagkuha natin ng ng materyales, bigyan tayo ng mahabang terms. Sabi ko nung una, pwede po bang 10 days? Naku, hindi mo pwede. 8 days, hindi rin mo pwede. Sige po, na lang po, 7.5. Hindi rin po pwede. Sige po, 7 na lang. Sige po. Napapayag po siya sa 7 days. Kaya po yung ating pong kinuwang materyales kahapon is 100,000. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. 100,000. Kaya by faith, sa 14 ay fully paid na. Amen po ba? So pagbalik doon, gagawin na po natin yung tatapusin na natin lahat. Kaya, very ang saya. Kaya ewan ko si Brother Roman kung makakasama sa Tuesday. Pero may deliver to Wednesday. Kung hindi po kayo makasama, si Brother wala rin to Uuwi na to sa linggo Si Brother Brother Emong. Manganganak yung asawa niya Maglalaban ng lampin Magtitimpla pa ng gatas yan. Mga kapatid, kung hindi po kayo makasama doon sa pagpunta doon, pwede po kayong magsuporta. Una, panalangin. Pangalawa, moral support. Kaya palakpak ba? Kaya ako nag-send ng mga picture doon sa So habang gumagawa kami, tinitingnan ko, wala man lang nagla-like. Nung pag-uwi ko doon ko nakita, ang dami nag-like. Pero nung nandoon, wala akong nakikita. Sabi ko, para akong nangihina, walang nagla-like. Moral support ba? Yan. Hindi kayo nag-like. Nakita ko nung nandun na sa bahay. Kaya nga, niloob na rin ng Panginoon kasi para hindi ako umasa doon sa like ninyo. Kaya talagang ang tools ng ito po, prayer. Sa ministry, alam niyo po ba na ang daming ginagawa ng Panginoon pag tayo po ay nananalangin? And even yung word, pinangahawakan po natin. Kaya talagang nung nasimulan na po ito kahapon, ang sarap ng pakiramdam ko. Amen po ba? Kaya ayan, kasama si Engineer Luis, by faith. Si Pastor J.R., by faith. Si Brother Jerome, wala si Brother. Si Brother Jerome, nakakatuwa. Nag-aaral po yan ng architect. Hindi siya nakapasok kasi wala po siyang pang-enroll. In-enroll ko siya dito sa Pedro Hatimar. Kaya kahapon, actual siya. Kahapon. Actual siya na nagsukat-sukat doon. OJT na kagad, actual na yon. Kaya pag natapos niya yon, bibigyan ko siya ng certificate. May certificate yan. May accomplishment siya. Kaya ang tools ng ministry, alam niyo po ba, prayer and scripture. Kasi pinangawakan natin yung promise ng Lord, even yung prayer. Amen po ba? Kapag nananalangin tayo, pagka pinangahawakan natin ang scripture, talagang magiging matagumpay yung ministry natin. Next, the privilege of ministry is growth. Pag naglilingkod po tayo, kasama po tayo sa ministry, lumalago po tayo dyan. Amen po ba? Hindi ka lalago kapag wala ka sa ministry. Tandaan niyo po yan.
Pag walang ministry ang saint, pag wala kang ministry, ha? Kailangan meron kang ministry kahit wala kang yung bang hindi ka kita, nagpipray ka, intercessor ka. Ministry yan. Kaya magpalista na kayo kay Sister Mala. Sister Mala, lahat ng mga gustong pumasok sa ministry na hindi nakikita, ayan, punta ko kayo sa prayer. Gusto nyong nakikita, punta kayo kay Sister Esther. Ayan, dyan pa lang sa pintuan, kita na kayo. Kakamayin nyo na yung mga O kaya talagang, kitang-kita kayo, security, doon pa lang sa may baba, nakikita na rin kayo dyan. Okay, which may be in depth rather than in numbers. Mga kapatid, quality, not quantity. Marami nga, anong tawag doon? Ampaw. Marami nga, pero mahina naman. Isang ihip lang ng hangin. Dapat may quality. Pag nasa ministry, quality dapat tayo lahat. Hindi o quantity. Amen po ba? Tingnan nyo kahapon, kakaunti lang. Kakaunti lang po kami kahapon. Pero dahil masaya na talagang nandoon, madaling gumawa. Eh di mas lalo nang magandang gumawa kapag meron pong pumapalakpak sa amin kahapon. Talagang tinitingnan ko talaga, walang naglalike. Sabi ko kay Pastor Gia at saka kay Brother Joel, walang naglalike sa mga to. Wala eh. Nanananin. Wala. Eh pag uwi ko sa bahay, labas lahat yung mga pusong asul, pusong pula, pusong dilaw, iba-ibang puso eh. So yon. Oo nga. Kahit sa leaders, lahat eh. Sinendan ko lahat ng picture eh. Sa leaders, sa DRT, Pangasinan, sa Pura, sinend ko lahat yun eh. Walang nagla-like. Ang bihira, sabi ko, itong mga to, moral support na lang, wala pa. Eh nung pag-uwi ko, doon ko nakita, ang dami nag-like. Tapos si Sister Liang, nakita ko na gano'n siya. Praise the Lord ba? Amen. Wow, ang galing. Kaya, the privilege of ministry is growth. May quality po tayo, ha? Okay. The power of the ministry, yung kapangyarihan, is the Holy Spirit. Tandaan po ninyo, without the Holy Spirit, pag hindi natin ina-acknowledge ang Holy Spirit sa ministry natin, patay. Amen po ba? Kaya, yung tulong ng Holy Spirit, yan po yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Amen po ba? So, lahat ng gagawin po natin, kaya yung sasakyan po namin kahapon, sabi ko, ang galing ng lodo. Umakyat, puno kami, may pala, may piko, punong-puno yung likod, tapos ang tataba po ng nakasakay. Ay, malulusog pala, sorry po. Malulusog ang mga nakasakay. Nakakyat! Tapos tinignan ko yung langis. Nung nakahinto na kami, chinek ko. Hindi nagbawas ng langis. Okay. Sabihin, sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Yan po ba? Kahit nung pag-uwi, ganda pa rin ang takbo. Ang dali ng biyahe namin. Talagang umu-overtake pa, parang brand new yung sasakyan ko eh. Kaya ngayon mukhang galing sa puro putik. Okay. Kasi inanoint ng Lord eh. Bakit? Ano yung pinuntahan natin? Yung gawain ng Panginoon, itatayo natin yung templo niya. Kaya talagang inanoint ng Lord yung sasakyan. Kaya talagang kapag ang Holy Spirit kasama natin, mararanasan natin yung kapangyarihan niya. Amen po ba? Okay. Hindi po program. Not program. Ministry is not program. It is the power of the Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit nag-udyok sa atin, tandaan ninyo talaga magiging matagumpay yan.
Okay? The model for ministry. Sino bang modelo natin? Si Jesus Christ. Hindi ho yung kung sino man. Baka pagka sino man, idolatry na yan. So dapat si Christ ang ating model, not a corporation or a man. Dapat si Jesus Christ. Amen po ba? So sa ministry, lagi po nating titingnan si Jesus Christ. Sapagkat siyang nagpasimula at siya rin ang magwawakas nito. Kaya dapat si Christ ang nakikita sa ministeryo natin. At tayo po, ganun din, si Christ ang tinitingnan natin sa ministry. Hindi po yung tao. Kasi pag tao, sigurado, may makita ka lang na mali, aayaw ka na. Amen po ba? May marinig ka lang na masakit, ayaw ka na. Sa ministry po, si Christ po ang tingnan natin kasi siya ang perfecter ng ating pananampalataya. Okay. Ano po yung last? For edifying of the church. For edifying of the church, alam niyo po ba na yung pinaka-last ay, alam niyo po ba kung anong edification? What is edification? Ito po ay mahalaga at ayon po sa Bagong Tipan, ang edification is oikodome. Sinasabi po ng Biblia, which translate is building a house o sa ibang salita, building up. Amen po ba? Edifying of the church. So pag sinabing edifying of the church, dapat sa loob ng iglesia ng Panginoon o sa loob ng ministry, dapat merong tinatawag na building up. Hindi po building down. Sabihin, bawat isa po na nasa loob ng ministry, nabibuild up po yan. Amen po ba? Hindi po nabibuild down. Sabihin nyo sa katabi nyo, building up. Yan. Sa Bible po ay 20 times na sinabi po ito na kung saan ay makikita po natin yung tinatawag na building up. Kaya po, pag sinabing building up is to instruct or to edify. Yan. Buti nakita mo yan, sister, yung last na tinuro ko nung nakaraan. So, nawala kasi dun sa ko eh. Ayan po. Kaya, pag sinabing tingnan po ninyo, meron pong spiritual growth and development of character of believers by teaching or by example, suggesting such spiritual progress as the result of patient labor. So lahat merong pagtsatsaga. Amen po ba? Para ma-edify po yung church. Kaya bawat isa po ng mga saint, bawat isa na nasa loob ng ministry, dapat meron po tayong patient labor lahat. So kayo, matyaga kayong nakikinig. Ako naman, matyaga ako magtuturo sa inyo para lahat po ma-edify. Kasi kung kayo, hindi kayo matyagang makikinig, paano naman ako ma-edify bilang pastor? So both, tayo po ay dapat ma-edify. Amen po ba? Alam niyo po ba na kapag nagtuturo ako, nagtuturo ang pastor, na-edify din po yan kapag nakikita niyang lumalago po kayo. Eh pagka nakikita ko, halimbawa, turo ako ng turo, walang lumalago sa bawat isa, paano ako ma-edify? Hindi ako ma-edify. Ngayon kayo naman, kapag hindi ko naman pinagbuti yung pagtuturo ko, paano kayo ma-edify? Amen po ba? Kaya po, both, dapat meron pong paglago ang bawat isa. Kaya dito po, makikita natin yung Ephesians chapter 4 verse 12. Pag nangyari po ito, for perfecting of the saint, for the work of the ministry, for edifying the church. So, itong tatlong ito ay kapag nangyari po yan, makikita po natin
napakaganda ng iglesyang ito. Amen po ba? Ano yung kasunod niyan? Wala na. So, kapag tayo po ay nagpatuloy sa tatlong ito na patuloy po tayong na-equip at yung ministry, naintindihan natin, at the same time, yung katawan ay nagiging malago, tiyak, magiging maganda po ang resulta nito. Isa pong iglesia na matatag. Kaya sa bawat isa po sa atin, ang katotohanan na nais ng Panginoon ay lumago po tayo sa isa't isa. Amen po ba? So next po ay nais ko pong i-share sa atin yung about sa character building. Amen po ba? So pag-aralan po natin yung character building. So ano pong klaseng karakter ang dapat ma-build po sa atin? Okay? Loobin ng Panginoon na mabuo natin ito at wala pong liliban po sa atin kasi kailangan po nating ma-build yung ating mga karakter. Amen po ba? So tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We give you praise, O God. We glorify your name. Mga kapatid, sa oras na ito, matapos nating narinig ang salita ng Panginoon, hayaan po natin na patuloy po nating tandaan that God wants us to grow. Nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng quality pagdating sa paglilingkod at panghawakan po natin that we are all saints. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kaya sa oras na ito, hayaan natin na patuloy nating ipamuhay ang mga salitang ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, I pray sa iyong mga anak na ito, continue to bless them, continue to give them strength, O God, to overcome anuman yung mga bagay na gumagambala sa kanila upang sila, Panginoon, ay patuloy na mapigilan sa kanilang paglago and even sa kanilang paglilingkod sa iyo. O Diyos, hayaan mo, Panginoon, marapatin mo nang bawat isa ay lumago sa kanilang spiritual na pamumuhay. Upang sa gayon, ang iyong katawan, ang iyong iglesia, ay patuloy na magkaroon ng paglago rin at dumami ang mga kaluluwa na patuloy na sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Gamitin mo ang bawat isa upang gampanan ang mga tungkulin ng may katapatan, ng merong katagumpayan na nagmumula sa iyo at merong pag-unlad habang ginagawa ang mga ministeryong ipinagkatiwala mo. Panginoon, pagpalain mo rin ang bawat isa anuman ang kanilang mga personal need, continue to grant them. Hayaan mo, Panginoon, financially, materially, emotionally, physically, mentally, at patuloy, O Diyos, maging ang spiritual. Continue to strengthen, mold, and even, O God, palaguin mo, Panginoon, upang sa gayon ay maging kagamit-gamit ang bawat isa sa ministeryo mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po at patuloy, O Diyos, na itinitiwala ko po silang lahat sa iyo. Maging, Panginoon, ang iyong mga anak na umalis at patungo sa concert, I pray. Continue to be with them. Ingatan mo po sila. Hayaan mong makauwi sila, Panginoon, ng ligtas at payapa sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Pagliling kuran, laging nahandugan ng papuri at pasasalamat.
natin paborin ang ating Panginoon. Alamak po natin ang ating mga kamay. At we sing Panginoon ko na. Paglilingkuran. Paglilingkuran. Laging hahantungan. Papuri at pasasalamat. Paglilingkuran. Paglilingkuran. Laging hahantungan. Panginoon. Jesus, okay buti. Okay buti ng Panginoon. Okay buti. Okay buti ng ating Diyos. Lagi sapat. Di nagkukulang. Tapat. Kailan pa man paglilingkuran, paglilingkuran, laging hahatugan, Panginoon at pasasalamat. Paglilingkuran, paglilingkuran, laging hahatugan, ang Panginoon. Sandali lamang po. Pwede po ba natin tapikin ang ating mga katabi? Sabihin po natin, sabay tayong maglilingkod sa Diyos. Sabay tayong lalago sa Diyos. Na-encourage po ba tayo? Na-encourage po ba tayo na maglingkod sa ating Panginoon? And as we sing this song, let us sing it with all our heart. Kung puso po nating awitin ang paglilingkuran natin ng ating Panginoon. Kaya mo ba natin to? Kaya mo ba natin? O paglilingkuran, laging hahantungan ng pagpupuri. Paglilingkuran, laging hahantungan ng Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa napakasaganang salita mo, Lord, na ibinahagi niyo po sa amin ngayon. Kung paano kami, Lord, ay inilid doon sa daan na kami po ay magiging mabuti. Hinuhubog mo kami, Panginoon, na magiging katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po sa iyong lingkod na ginagamit sa gabing ito. Ang aming Reverend Pastor is Obena, Panginoon, na patuloy mo siyang ginagabayan, Lord, upang siyang ay patuloy na magbigay spiritual na pagkain, Panginoon, na ikakalakas ng aming espiritu, Panginoon. Kaya po, Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, na sa aming pakikinig, ay bigyan mo po kami, Lord, ng isang kaisipan na kung saan, Lord, ay maayon, Panginoon, doon sa paraan kung paano mo kami inilid. Lord, panahanan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu na sa bawat isa, Panginoon, ay magiging malinaw sa aming lahat ang bawat salita na aming naririnig mula sa inyo. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisabuhay namin ito upang sa pagkatawag niyo po sa amin na bawat isa, Lord, ay makitaan kami ng tunay at kaganap na nagiging sa inyo, Panginoon. Na kung paano, Lord, kami po ay nagtumingala sa buhay na magiging karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyong paningin. Kaya po, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan ng Santong Espiritu na sa aming patuloy na pakikinig na yung salita, Panginoon, ay magkakaroon po kami ng pagbubunga. Itanin niyo po, Panginoon, sa matabang bahagi ng aming mga puso ang bawat salita, Panginoon, upang ito'y manatiling sariwa at darating ang pagkakataon, Lord, na ito'y magmumultiply, na kung paano, Lord, ay makitaan niyo po kami ng sariwang bunga na ito'y may handog sa inyo. Lord, tanggapin niyo po ang aming pupuri, pasasalamat na tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen.